tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inatasan ng pamahalaan ng Hapon ang higit sa 2 milyong mamamayan na lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa papalapit na bagyong Mekhala. Ang malakas na bagyong ito ay kasalukuyan ding nanalasa sa Taiwan kung saan milyon-milyong katao ang naapektuhan. Ayon sa mga huling ulat, mabilis na kumikilos ang bagyo patungo sa Hapon na nagdadala ng matitinding pag-ulan at banta ng malawakang pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Naglabas ng seryosong babala ang Japan Meteorological Agency laban sa mga biglaang pagbaha at mapanganib na mudslide sa mga apektadong lugar. Ang mga babalang ito ay nakatutok sa mga bulubunduking komunidad at pamayanang malapit sa mga ilog. Pinapayuhan ng mga lokal na awtoridad ang mga residente na huwag nang magpatumpik-tumpik pa at agad sumunod sa mga direktiba ng paglikas upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Ayon sa opisyal na pagsusuri ng mga eksperto sa panahon, mayroong isang seasonal rain front na halos hindi gumagalaw sa ibabaw ng bansa. Ang sistemang ito ay patuloy na humihigop ng mainit at basang hangin mula sa karagatan na nagdudulot ng walang humpay at napakalakas na buhos ng ulan. Ang fenomena na ito ay higit na nararamdaman sa kanlurang bahagi ng bansa na nagpapataas sa antas ng panganib sa mga residente doon. Dahil sa matinding sama ng panahon na dulot ng bagyo, dumanas ng malubhang paralisasyon ang sistema ng transportasyon sa buong Hapon. Kinumpirmahan ng Ministry ng Transportasyon na mahigit 200 flight ng opisyal na kinansela ng mga airline. Bukod dito, 12 ng biyahe ng tren ang pansamantalang itinigil at maraming pangunahing expressway at kalsada ang isinara sa publiko para sa kaligtasan ng lahat. Naapektuhan din ng paparating na bagyo ang sektor ng industriya at pagmamanupaktura sa bansa. Nagpasya ang dambuhalang kumpanya ng sasakyan na Toyota na pansamantalang itigil ang operasyon ng isa sa kanilang mga planta sa rehiyon ng Kyushu sa Timog Hapon. Ang pagsasara ay nagsimula noong hapon ng Hunyo 25 at nagpatuloy hanggang sa unang shift ng sumunod na araw upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang manggagawa. Bago pa man magbanta at lumapit sa Hapon, nalasa muna ang bagyong Mekhala sa isla ng Taiwan kung saan nag-iwan ito ng pinsala at malawakang pagbaha sa maraming lugar. Ang hagupit ng bagyo ay nagdala ng hanging may kasamang malalakas na ulan na nagpalubog sa mga komunidad. Agad na kumilos ang mga awtoridad sa Taiwan upang rumesponde sa mga emergency call at maghatid ng tulong sa mga residenteng natrap sa kanilang tahanan. Tinatayang aabot sa 6 na milyong mamamayan sa buong isla ng Taiwan ang nakaranas ng abala matapos ideklara ng pamahalaan ang suspensyon ng klase at trabaho. Ang malawakang deklarasyong ito ay naglayong ilayo sa kapahamakan ang mga residente habang nanalasa ang bagyo sa bansa. Maraming kumpanya at pribadong establisimento ang napilitang magsara na nagdulot ng pansamantalang paghinto ng mga pang-ekonomiyang aktibidad. Sa katimugang bahagi ng Taiwan, partikular sa mga rehiyon ng Kaohsiung, Tainan at Pingtung, nag-utos ang lokal na pamahalaan ng kabuuang pagsasara ng mga opisina at paaralan noong Hunyo 26. Ang mga kalsada sa mga lungsod na ito ay halos walang katao-tao, habang ang malalakas na hampas ng hangin at ulan ay patuloy na bumabayo sa mga gusali, pananim at mga infrastruktura sa paligid na nagdulot ng malaking takot. Naging kritikal ang sitwasyon sa ilang kanayunan sa lalawigan ng Pingtung, kung saan ang naitalang dami ng ulan mula pa noong Hunyo 25 ay umabot na sa halos 1 metro ang lalim. Ang ganitong karaming tubig ulan ay mabilis na nagpalubog sa mga sakahan at mga kabahayan na nagbunga ng malaking pangamba sa mga magsasaka at lokal na residente na nawalan ng kabuhayan at ari-arian sa loob lamang ng maikling panahon. Samantala, sa lungsod ng Tainan, naging sanhi ng malubhang baha ang walang humpay na pag-ulan na naging dahilan ng pagkaputol ng biyahe ng tren. Ang apektadong linya ay ang pangunahing riles na nag-uugnay sa hilaga at timog na bahagi ng isla ng Taiwan. Dahil dito, libu-libong mga pasahero ang stranded sa mga istasyon at nahirapan ng mga otoridad na maghanap ng alternatibong ruta para sa kanila dahil sa baha sa mga kalsada. Maging ang hilagang lungsod ng Hsinchu na kilala bilang sentro ng teknolohiya ng Taiwan ay hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Idineklara ang pagsasara ng lahat ng paaralan at tanggapan simula tanghali ng parehong araw upang maiwasan ang panganib sa pag-uwi ng mga empleyado at mag-aaral. Ang mga kalsada sa paligid ng mga pangunahing industrial park sa lungsod ay mabilis ding nakaranas ng pagtaas ng tubig baha dahil sa ulan.
Sa kabila ng matinding banta ng panahon, nagpalabas ng pahayag ang TSMC, ang pinakamalaking tagagawa ng microchip sa buong mundo na nakabase sa Hsinchu. Ayon sa kumpanya, agad nilang ipinatupad ang mga emergency protocol laban sa baha sa lahat ng kanilang pasilidad sa Taiwan. Tiniyak ng pamunuan na nananatiling normal at ligtas ang operasyon ng kanilang mga planta sa kabila ng masamang lagay ng panahon na nararanasan sa labas. Sa silangang bahagi naman ng isla, partikular sa Hualien, nagsagawa ng preemptive evacuation ang mga otoridad sa halos 200 residente. Ang mga inilikas ay naninirahan sa dalawang bayan na matatagpuan sa ibabang bahagi ng isang barrier lake o lawang na buo dahil sa landslide. Mabilis kasing tumataas ang antas ng tubig sa lawang ito na nagbabantang umapaw at dagsain ang mga kabahayan sa ibaba, kung kaya't inilikas sila agad. Ang mabilis na paglikas na ito ay bunsod na rin ng takot at trauma mula sa nakaraang trahedya noong Setyembre ng taong 2025. Sa panahong iyon, 19 na katao ang nasawi sa ibang bahagi ng Hualien nang mabasag ang isang natural na harang ng lawa dahil sa super bagyong Ragasa. Ang alaala ng mabilis na pagragasa ng putik at tubig ay sariwa pa rin sa isipan ng mga lokal na residente sa lugar. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang opisyal na nasugatan o nasawi sa Taiwan dahil sa bagyong Mekhala, isang bagay na ipinagpapasalamat ng marami. Gayunpaman, nananatiling mataas ang alerto ng pambansang pamahalaan at patuloy ang babala sa publiko na huwag maging kampante. Naka-standby na rin ang mga sundalo at rescue teams para sa mabilisang pagtugon sa anumang emergency na maaaring maganap sa mga susunod na araw. Ayon sa ulat ng Reuters, inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan sa buong Taiwan sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo bago ito tuluyang hihina at aalis sa kanilang rehiyon. Ang babalang ito ay nag-aatas sa mga residente na mag-imbak ng sapat na pagkain, malinis na tubig at mga pangunahing pangangailangan habang pinaghahandaan ang matagalang epekto ng basang panahon at posibleng pagkaantala ng mga serbisyo ng kuryente. Nagpapakita ang kaganapang ito ng kahalagahan ng maagang paghahanda at koordinasyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Parehong nagpakita ng mabilis na aksyon ng Hapon at Taiwan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsubaybay sa bagyo at mabilis na pagpapakalat ng impormasyon sa publiko. Ang maagang babala ay napatunayang epektibo upang mabawasan ang posibleng bilang ng mga biktima at pinsala. Ayon sa mga climatologists, ang madalas at matinding pag-ulan na nararanasan sa rehiyon ay may kaugnayan sa pagbabago ng klima o climate change. Ang pag-iinit ng temperatura ng dagat ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo tulad ng Mekhala na nagiging sanhi ng mas mabilis na paglakas at mas mapanirang katangian ng mga ito. Ito ay isang malaking hamon na kinakaharap ng mga bansa sa Asia-Pasipiko sa kasalukuyan. Nababahala rin ang mga pandaigdigang merkado sa posibleng epekto nito sa global supply chain, lalo na sa sektor ng teknolohiya at sasakyan. Dahil ang Taiwan at Hapon ay mga pangunahing hub ng produksyon ng semiconductors at mga sasakyan sa buong mundo, ang anumang matagalang pagkaantala sa kanilang operasyon at transportasyon ay maaaring magdulot ng domino effect sa ekonomiya ng iba't ibang bansa na umaasa sa kanila. Sa pagtatapos ng ulat na ito, patuloy nating babantayan ang paggalaw ng bagyong Mekhala at ang mga epekto nito sa ating mga karatig bansa sa Asia. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na may mga planong maglakbay patungo sa Hapon o Taiwan na manatiling nakasubaybay sa mga abiso ng mga airline at lokal na autoridad upang maiwasan ang abala